Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga nanonood sa programang ito. Kami po ay tunay na nagagalak na tayo nagkasama-samang muli at alam po namin na sa pamamagitan ng programang ito, ang masaganang pagpapala ng Diyos ay ating magiging karanasan. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at makakasama natin sa ating talakayan si Pastor Tornalejo. Welcome po, Pastor. Magandang araw, Pastor Ben. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral. Ako rin, binabati ko rin ang lahat nating mga televiewers. Salamat sa inyong pagpatuloy na pagsubaybay sa ating programa at sana po ang lahat ay nasa mabuting kaligayan at purihin natin Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Okay, tayo po ay dadako sa mahalagang paksa natin na pinamagatang hanapin ng Panginoon at mabuhay. Pero bago po yon ay nakita po natin yung nakarang leksyon natin ay napakaganda rin. Ano? May kinalaman sa Panginoon ang lahat ng mga bansa. At dito ay natunghayan natin na binigyan ng pribilehiyo ang Israel pero may kakabalyo na responsibilidad. At ngayon ipagpapatuloy natin sa paghanap natin sa ating Panginoon, ito magiging pagpapala sa ating lahat. At kalakit nito ay ang hangarin din ng Diyos na tayong lahat ay maging kanyang mga lingkod. Sa leksyong ito ay ating makita ang Diyos ay naghahangad ng pinakamabuti para sa ating lahat. Ang ating dito makita rin natin ang bunga ng kasalanan kapag tayo hiwalay sa Diyos. Ating mapag-aaralan din ngayon ang propesiya ni Amos na ito ay kung titingnan sa biglang tingin ay para bagang negatibo. Pero actually ito po ay punong-puno ng pag-asa. At minsan pa sa ating leksyong ito ay makita natin ang apila ng ating dakilang Diyos. Hanapin natin siya sapagat naroon ang tunay na kaligayahan at kaluguran. Tayo muna po ay dadako sa ating pananalangin. Pastor? Tayo po ay manalangin. Ama namin nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Ngayong araw na to kami ay lumalapit muli sa inyo. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan at walang humpay na pag-ibig sa aming lahat. Ngayon po kami ay humihiling na bigyan mo po kami ng sapat na pag-uunawa upang aming maintindihan ang aming pag-aralan ngayon at lalong lalago ang aming pananampalataya. Salamat po sa pagpakinig sa aming mga kahilingan. Ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Mapakabuti, Pastor, na ating munang tunghayan ang ating susing talata Totoo yan, na Pastor. makikita natin sa aklat ng Amos. Sa Kapitulo 5, talatang 14 ay sa pamamagitan ng talatang ito ay i-guide tayo sa ating leksyon. Amos 5:14, ganito ang wika. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan, upang kayo'y mga buhay, at sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay isa sa inyo, gaya ng inyong sinasabi. So, Pastor, yung ating sa yung ginawa bang pag-aaral ng ating leksyon ngayon, na ito yung ating susing talata, ano nakita mo na nakapagbibigay ng inspirasyon sa iyong buhay? Salamat, Pastor Ben. Kung ating bigyan ng naiging pansin, ang ating leksyon ay karugtong sa nakaraan na linggo. Ito ay patuloy na panawagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Amos. Kung ating maalaala sa nakaraan na linggo, ang panawagan ng Panginoon ay babalik sa kanya at marami mga paparaan na ginamit ng Panginoon kagaya ng ungal ng leon, kagaya ng salot ng balang at marami pa. At ngayon ang isang paraan na ginamit dito ni Propeta Amos, sabi ng Panginoon na mag-awit ka ng isang awit na panaghoy sa pamaraan sa pagtawag sa sambayanan ng Israel. Yan ay tinatawag ding awit na panlibing ni Oo. propeta. Ay ano ba ang layunin ng pagkakautos na ito ng Panginoon? At siguro basahin na ang Amos, Kapitulo 5, talata 14 at 15 upang mabigyan natin ng emphasis talaga kung ano ba talaga ang layunin ng Panginoon. Okay, aking babasahin muli sa talatang 14 at talatang 15. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan, upang kayo'y mga buhay at sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay isa sa inyo gaya ng inyong sinasabi. Maraming salamat, no? Sa talatang 15, inyong kapuutan ang masama at ibigin ang mabuti, at kayo'y mangagtatatag ng kahatulan
sa pintuang bayan. Marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagbiyaya sa nalabi sa Jose. Ito ang objective ng Panginoon na tawagin muli ang Israel. Ginamit niya ang awit ng tinatawag natin na panaghoy. Mas mabuti siguro, Pastor Ben, basahin natin ang Amos, Kapitulo 5, 1 hanggang 13, para mabasa natin mabuti, masdan natin mabuti ang itong awit na ginawa ni Amos. Okay, so Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 13. Okay, ganito ang wika. Dinggin ninyo ang salitang ito na aking itinataghoy sa inyo, o sangbahayan ni Israel. Ang dalaga ng Israel ay nabuwal. Siya hindi na magbabangon pa. Siya'y nahagi sa kanyang lupain, walang magbangon sa kaniya. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, ang bayan na lalabas na 1,000, may iwang 100, at ang lalabas na 100 ay may iwang 10 sa sangbahayan ni Israel. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ngunit huwag ninyong hanapin ang Bethel, ni magsipasok man sa Gilgal, at huwag kayong magsidaan sa Berseba, sapagkat walang pagsala ang Gilgal ay papasok sa pagkabihag, at ang Bethel ay mauwi sa wala. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay. Baka siya'y sumigalbong parang apoy sa sangbahayan ni Jose, at supukin niyaon, at sa Bethel ay walang makapapatay niyaon. Kayong nagpapaging ahenho sa kahatulan, at nagwawaksi ng katuwiran sa lupa. Inyong hanapin ang lumikha ng mga Pleiades at ng Orion, at ang lilim ng kamatayan ay pinapaging umaga. Pinapagdilim ang araw sa pamamagitan ng gabi. Yaong tumatawag sa tubig sa dagat, at nagbubugso ng mga yaon sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang siya niyang pangalan. Yaong nagdadala ng biglang kabuwalan sa malakas, na anupat ang pagkasira ay dumarating sa katibayan. Kanilang kinapupuotan ang nananakay sa pintuang bayan, at kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng matuwid. Palibhasa nga't inyong niyayapakan ang dukha, at inyong hinihingan siya ng trigo. Kayo'y nagtayo ng mga bahay na batong tinabas, ngunit hindi ninyo tatahanan. Kayo'y nangagtanim ng mga maligayang ubas-ubasan, ngunit hindi kayo nagsisiinom ng alak niyaon. Sapagkat talasas ko kung gaano karami ang inyong mga pagsalangsang, at kung gaano kalaki ang inyong mga kasalanan. Kayong nagsisidalamhati sa ganap, na kinukunan ninyo ng suhol, at inyong inililigaw sa kanilang matuwid ang mapagkailangan sa pintuang bayan. Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong iyon, sapagkat masamang panahon. At tinababasa dito, Pastor Casimiro, na ang kasalanan ng Israel lalong lumalala. Ang paniniil, ang katiwalian, at ang mga kasalanan nila ay parang lumalala at lumulubha. Ginamit ng Panginoon si Propeta Amos upang hikayatin muli ang Israel na babalik sa kanya, at ang ginamit ng paraan dito ang awit na tinatawag natin na panaghoy or lamentation or funeral song. Ito ay unique din na paraan na panawagan ng Panginoon. Ano ba ang panawagan ni Amos sa bayan ng Israel? Na hindi lang sila na maghinto sa paggawa ng mga masama, kanilang dapat gawin ang mabuti. Dapat nila kapuutan ang masama, gawin ang mabuti, at yan ang dapat na gawin ng sambayanan ng Israel. Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang mga relihiyong ritual ng Israel? Kung nating tingnan mabuti, ito ay empty, or it's just formalism ang ginawa ng Israel. Mababasa natin na ang Panginoon ay mas binibigyan ng kalagahan yung sincerity of heart. Makikita natin sa Matthew. Basahin natin, Pastor Ben, unahin natin muna yung Hosea chapter 6 verse 6, at saka isunod ang Matthew 9:30. Sa Hosea? Hosea 6 verse 6. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan
at hindi hain, at ng pagkakilala sa Diyos higit kaysa manghandog na susunugin. Yan ang mas kinakailangan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi gusto ng Panginoon yung mga offerings ng Israel, yung mga rituals, yung kanilang pagsamba. Mahalaga yun. Subalit ang sinasabi dito, ang mas mahalaga. Ang ibig sabihin, may priority. Mas mahalaga ang kanilang puso, ang tunay na pagtingin sa kapwa-tao at ang kanilang sinseridad tungo sa Panginoon kaysa itong mga ginagawa na pagsamba, na mga masasabi natin na ritual. O, sa ibang salita, itong mga ritual na ito, yung mga kahayagan na lang ito Tama yun, Pastor Ben. ng kanilang magandang relasyon, ng kanilang pagkakilala sa Diyos. Pero kung yung mismong pagkakilala ay wala, ay di wala rin kwenta itong mga ritual na ito. Totoo yan. Tingnan natin sa Matthew, kung anong sinasabi dyan. Matthew 9:13. Sa Mateo Kapitulo 9, talatang 13, ganitong wika. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Ano ang sinasabi ni Pastor Ben? Ano ang hangarin ng Panginoon sa kanyang sangkatauhan? Habag at hindi Hain. hain. Yan ang mas mahalaga. May mga makukuha tayo ng mga very practical implications dito, Pastor Casimiro. Mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo kailangan magpunta sa church, hindi na tayo dapat magsamba, hindi na dapat tayo mag-pray, hindi na tayo dapat magawa ng tungkulin natin sa simbahan. Yan, mahalaga yan. Sinabi ng Panginoon na mahalaga yan. Datapwat, mas mahalaga ang mga gawain. Ang ating profession sa ating pananampalataya, kailangan yan na sabayan ng ating aksyon. Kasi pag walang aksyon, empty lang. For it's just a form of empty religion, Pastor Ben. So, ganyan din sa ating buhay ngayon, no? Hindi basta sumisimba lang. Totoo yan. Kuminsan ay sinasabi na, kuminsan nadidinig ko pa rin sumimba ka naman para maligtas ka. Ay hindi tama 'yung sa aral ng Panginoon. Ang kailangan talaga tayo ay nasa Panginoon at itong mga pagsimbang ito ay natural outcome na lang ito. Ito'y lalabas na lamang sapagkat tayo nagmamahal sa Kanya. Ang iniisip natin ay ang bigyan na lamang siya ng kaluguran sa pamamagitan ng mga bagay na ating mga ginagawa. Isa pang bagay, Pastor Ben, itong ating sinasabi na iwasan ang paggawa ng masama, okay yan. Maganda yan na tayo ay dapat mag-iwas sa paggawa ng mga masama. Pero hindi lang yan, dyan naghihinto ang pagiging anak ng Diyos, ang ating responsibilidad. Kasi ang pag-iwas sa paggawa ng masama, hindi sapat. Dapat natin gawin ang ang mabuti. Yan ang ibig sabihin na kapuutan ang masama at ating gawin ang mabuti. There must be a positive action. Tayo ay umiiwas sa sinasabi natin na sin of omission. Na hindi natin Hindi ginagawa yung mga bagay na dapat gawin. Mga makasalanan na bagay, hindi dapat natin gawin. Pero may ididiin tayo na yung sin of omission, tayo ay nagkasala sapagkat hindi natin nagawa ang mabuti. Hindi tayo nagawa ng masama, pero hindi din tayo nagawa ng mabuti. So kulang ang pag-iwas sa mga masamang bagay kung ito ay hindi natin sabayan ng paggawa ng mga mabuti. Okay, nabanggit mo yung sin of omission. Siguro magandang ating mapanawa sa ating mga taga-subaybay. Merong tinatawag na sin of commission at merong sin of omission. Yung sin of commission, ito yung mga bagay na masama na nagawa natin. Na ating nagawa. Ibig sabihin na hindi natin dapat gawin, pero siya natin nagagawa. Yung isa naman ay mga bagay na dapat natin gawin, hindi naman natin nagagawa. Yan ang tinatawag natin na sin of omission. Sin of omission, mga bagay na dapat natin gawin. Alam natin na ang dapat natin gawin. Alam natin at may udyok sa ating puso na tayo gumawa ng mabuti. Lalo tigit ang paglapit sa ating Panginoon. Alam natin, yun ay dapat natin gawin. Pero pag hindi natin ginagawa, ay talagang ito'y kasalanan. Totoo yan. So yan, dapat natin tingnan at masdan at bigyan din ng emphasis na yan ang panawagan ng Panginoon sa Israel na hindi lang na sila ay umiwas sa paggawa ng masama, kundi gawin din nila ang mabuti. So nakita natin ang pabalita rito ni Amos, ano ang naging tugon ng mga leader ng bansang Israel?
sa mensaheng ito ni Propeta Amos? Isang bagay na may malaking influensya sa kasamaan ng Israel, ang kanilang mga religious leaders din, ang kanilang mga pangulo. Basahin natin, Pastor, sa Amos 7, verses 10 to 17. Itong mga kagagawa ng mga pangulo. Sa Amos Kapitulo 7, talatang 10 hanggang 17. Ganito ang wika. Na magkagayoy nagsugo si Amasias na saserdote sa Bethel, kay Jeroboam na hari sa Israel, na nagsasabi, si Amos ay nagbanta laban sa iyo sa gitna ng sangbahayan ng Israel. Hindi mababata ng lupain ang lahat niyang mga salita. Sapagat ganito ang sabi ni Amos, si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, at ang Israel ay walang pagsalang dadalhing bihag mula sa kanyang lupain. Sinabi rin ni Amasias kay Amos, o ikaw na tagakita, yumaon ka at tumakas ka sa lupain ng Huda, at dooy kumain ka ng tinapay at manghula ka roon. Ngunit huwag ka nang manghula pa sa Bethel, sapagat siyang santuaryo ng hari at siyang bahay-hari. At na magkagayi sumagot si Amos at nagsabi kay Amasias, ako hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastor at manggagawa sa mga puno ng sikomoro. At kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan, at sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay yumaon, manghula ka sa aking bayang Israel. Kaya't ngayoy dinggin mo ang salita ng Panginoon, iyong sinasabi, huwag kang manghuhula laban sa Israel, at huwag mong ihulog ang iyong salita laban sa sambahayan ni Isaac. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong asawa ay magiging patutot sa bayan, at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay mga bubuhal sa pamamagitan ng tabak, at ang iyong lupain ay mababahagi sa pamamagitan ng pising panukat, at ikaw ay mamamatay sa isang lupaing marumi, at ang Israel ay walang pagsalang dadalhing bihag mula sa kanyang lupain. Pastor Ben, mahirap ang responsibilidad ng isang propeta. Mahirap ang gawain na ipinagawa ng Diyos sa kay Amos. Masasabi natin ang mga propeta ay nagdadala ng mensahe ng kawasakan at hindi basta-basta yung kanilang audience. Hari, si Amasaya, high priest, si Jeroboam, hari, at sinabi ni Amos ang katotohanan. And instead na tanggapin ni Amasaya, tanggapin ni Jeroboam at ng buong Israel, ano ang sabi? Umuwi ka doon sa Huda kasi ito si Amos, galing ito ng Huda. Subalit itong si Amos ay sinugo ng Panginoon na mangaral doon sa Israel. So sa halip na tanggapin nila yung warning, yung babala, tanggapin nila yung mensahe at sila ay bumalik sa Panginoon, inakusapan nila si Amos na ito ay nakipagsabuatan laban sa hari ng Israel. Makikita natin na malaki yung role ng leaders sa reformation, sa revival ng Israel. Sana kung ginampanan nila yung kanilang tungkulin na sila ay maging tapat at totoo na pangulo, sila ang magpangulo sa mga tao na may balik sa Panginoong Diyos. Mahirap din ang kalagayan talaga dito ni Propeta Amos sapagkat ito'y maaaring manghulugan din ng kanyang buhay. Pero kanyang ipinahayag naman na ito'y galing sa Panginoon. Sa panig naman ng mga leader, ay kung titingnan ay para bagang hindi maganda nga. Pero kung kanila lang maunawa ang mabuti, ito'y babala na ipinapaabot sa kanila upang gumawa sila ng pagbabago at hindi na nila maging karanasan yung masamang mangyayari na inihula laban sa kanila. Sana yan ang kanilang attitude. Ito yung kanilang direksyon, ang babala ipinadala, hindi para i-confirm lamang yung kanilang karanasan, kundi ang panawagang hindi na mangyari yon sa pamamagitan ng kanilang pagbabalik loob sa Panginoon. May aral din tayo makukuha dito sa kasaysayan ni Amos na makuha natin ng leksyon ng mga mensahero ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na kung tayo ay nagmimensahe ng totoo ay tatanggapin na ng mga tao. At hindi din ibig sabihin na pag hindi tinatanggap yung ating mensahe, hindi yan totoo. Ang katotohanan ng mensahe na ating dinadala, hindi yan nagdidepende sa reaction ng mga tao. Kung ating masdan mabuti sa karanasan ng Israel at sa karanasan ng Huda,
karamihan sa mga propeta ay hindi tinanggap. So makikita natin mga kapatid na ito hindi batayan ng katotohanan ng minsay, ang pagtanggap o ang hindi pagtanggap ng mga pangulo at saka ng sambayanan ng Israel. Kung ilalagay siguro natin ang ating sarili sa kanilang katayuan, maaari kayang ganon din ang ating gawin. Alam mo yung ating natural na reaksyon, pag meron tayong hindi nakitang o nadinig na hindi maganda, ay ang gusto natin ay labanan yon at pawalang sala yon o pabaliwalain yon. Pero ito rin siguro ang ating mga karanasan ngayon. Kung minsan ay pag-uusapan ng ating pangalan dahil meron siguro hindi magandang ginagawa, ay anong ating nagiging saloobin? Hindi ba kumari yung accuser ating mapawalang saysay at ipapakita natin at mga ngatuwiran tayo na hindi yan totoo at gusto nating pagtakpan? So, tingnan din natin ang ating kalagayan ngayon, Pastor. Anong masasabi totoo mo? yan. Magandang observation yan, yung nabanggit mo. In the context of our human nature, talagang didipindihan natin yung ating sarili. Talagang kung sarili na natin ang pag-usapan at saka tutuligsain tayo at sasabihan ng masama or sabihan na ito dapat natin gawin, parang defensive tayo. Yan ang natural human nature. Subalit hindi yan ang tama. Kahit na yan ang natural, hindi yan ibig sabihin Hindi sana na tama. yun ang dapat natin tingnan na maging defensive pa o pagtakpan pa. Kundi ito sana yung magsilbing daan upang kung magkagayon, masiyasat natin ang ating mga sarili. At kung may katotohanan dito sa mga ito, ay di gumawa tayo ng kaukulang makabanging maituwid. Siguro ito yung magandang isang mensahe din na atin dalhin sa ating mga manonood. So, sa inyo po lahat, mga minamahal na mga kaibigan, alam nyo po ay mahirap ang kalagayan ni Propeta Amos. Pero kung wala man si Propeta Amos na ngayon, at halimbawa po ay merong isang lalaki o isang babae na lalapit sa inyo at sasabihin ang inyong kapatutunguhan ay kapahamakan sa kadahilanan na alam niya ang mga kasalanan o mga mali nating ginagawa. Ano kaya ang ating magiging damdamin? Ano ang ating magiging saloobin? Magagalit ba tayo sa taong iyon sapagkat nalaman niya ang ating ginagawa at tayo ay sinisita? O tayo maglalapit sa Panginoon at hihingi ng patawad at gawin ang kaukulang mga hakbangin upang kung magkagayon, maiyayos ang ating mga buhay. So kung naging mahirap sa buhay ng mga leader ng Israel, ang gawin ang tama sa halip ang kanilang ginawa, ay yung sumisita ay kanila pang hinangad na mapahamak. Tayo kaya sa ating kapanahonan ngayon, ganon kaya rin ang nangyayari. Kapag meron pong nagmamalasakit sa atin at nilalapitan tayo na ituwid natin ang ating mga mali na ginagawa, ano pong ating nagiging damdamin? Tayo po ba ay nagagalit sa mga taong iyon o tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat isinugo sa atin ang mga lalaki at mga babae na nagmamahal at nagmamalasakit na ayaw nila na ang ating tinatahak na kapahamakan ay ating maging karansan. So, ito po ay hamon sa atin. Pag-isipan po natin mabuti at kagaya po ng ating pag-aaral sa leksyon ito'y ating pinag-aaralan upang kung magkagayon, tayo rin, kagaya ng mga Israel, ay magbalik loob sa Diyos. Gumawa ng tama, iwak siya ang mali, at mabuhay tayo sa pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. Tama ka dyan, Pastor Ben. Sa bahagi naman ni Amos, napakaganda at masasabi natin na tapat si Amos sa kanyang tungkulin. Sa pag-reject sa kanya, tinakwil siya ng priest, ng king, at itinakwil siya ng sambayanan ng Israel, patuloy pa rin siya. Kahit na siya ay nireject, ang kanyang sincerity sa pagpatuloy na kanyang gawain sa gawain ng Panginoon ay nandun pa rin. Mahirap isabuhay yung life ni Amos when you are rejected. Maging discouraged din tayo, mga kapatid, mga kaibigan. Ma-experience nating rejection, hindi yan madali tanggapin. But in the case of Amos, he was firm sa kanyang faith na magpatuloy sa kanyang gawain. Siguro tingnan din natin nga ang kalagayan ni Amos, ano? Kung ilalagay ko kaya ang sarili ko sa kanyang lugar, ako'y papupuntahin doon sa lugar na yon na hindi ko man yung teritoryo. Totoo yan. At gagampanan ko naman yung aking gawain dahil yun yung mission kong tinanggap sa Panginoon. Pero kung maaari kaya na pagka naipahayag ko na yon, sasabihin natin, bahala na kayo dyan, basta ako nasabi ko na. Yun yung kuminsan ang ating tendency, ano? Meron tayong tendency na, ay di ginawa ko na yung bahay ko, bahala na kayo dyan, managot na kayo dyan. Kung hindi kayo tumugon, bahala kayo. Kung tumugon ko, salamat. Pero sa kaso nito si Amos ay hindi ganoon. Hindi niya iniisip yung kanyang personal convenience. Iniwanan niya ang kanyang comfort zone at ang kanyang iniisip, may mission siyang gagampanan.
At ganoon ang panukala, mga kapatid, ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tayong lahat ay mga binigyan ng karapatan, makaunawa ng katotohanan. Nasa atin ang napakaraming mga kaalaman. Nasa atin ang napakaraming mga pribilehyo. Pero meron din tayong kapananagutan na gumawa tayo ng gawaing ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dito sa ating pag-aaral sa Aklat ng Amos ay may binabanggit pang uri ng tagutom na kanyang tinalakay. Ano ba itong uri ng tagutom na ito na kanyang tinatalakay? Mas mabuti, basahin naman natin ang Bible. Ito ay isang description ng tagutom na hindi karaniwan. So ating basahin ang Amos chapter 8 verses 11 to 12. Amos chapter 8. Mhm. Ang verse natin ay 11 at 12. Ganito umika. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Anong uri ng tagutom? Ibang klase ng tagutom ito, Pastor Casimiro. Hindi tagutom sa pagkain or tubig, kundi tagutom sa spiritual famine. Yung salita ng Panginoon ay mawawala. Hindi hanapin ng mga tao, hindi na matagpuan. Ito ay devastating at discouraging sa bahagi ng mga tao. Hinahanap nila ang Panginoon at hindi na matatagpuan. Totoo yan. Sabi natin na hindi masyadong pinapansin ng tao ang Panginoon sa panahong maganda. Pero sa panahon ng pangangailangan, ang tao talaga ang kaisipan lumapit sa Panginoon. Pero ang mabigat nga dito sinasabi ay, yung panahon na yon na kailangan mo ang Diyos, ang sabi ay hindi mo naman siya masusumpungan. Maganda ang pagkalarawan nito, Pastor Ben. Kasi ang tagutom, ang pagkain at saka yung tubig, basic need yan. Pangailangan ng tao yan. Kung walang pagkain, walang tubig, mamamatay ang tao. At ito ay hinahilin tulad sa salita ng Panginoon. Ito ang salita ng Panginoon ang magbibigay buhay sa ating espiritual na buhay. Natatandaan ko pa, Pastor Ben, na ang experience ko sa district pastor ako, maraming churches ang dinadala ko. May pinuntahan akong malayo na church, mga kapatid, mga kaibigan. Naglakad ako more than 4 hours. Dumating ako sa simbahan na yon, mga 11:30 na, Saturday morning. Hindi pa ako nakapag-almusal. Halos sabi ako mahilo sa gutom. Subalit, nagpatuloy ako. Pagdating ko doon, before ako nagsalita, pinakain ako. Naranasan kong gutom, pero pag-abot ko doon, pinakain ako kaagad. Napawi yung gutom ko at saka yung uhaw. Dito sa karanasan ng Israel, sila maghanap ng salita ng Panginoon, hindi na nila makikita. Ito ang sabi ng Panginoon na, seek the Lord while He may be found. Yeah, napakaganda yan. Kaya nga dito ay nadidinig natin ang tinig ni Amos. At ito ay actually, kung titingnan natin, para bagang negatibo, ano? Pero kung titingnan natin, positive ito. Punong-puno ng pag-asa. Bakit? Ngayon ay pinapahanap tayo sa Panginoon. Ngayon ang ating kaligtasan. Ngayon ang ating pag-asa. Lumapit tayo sa Kanya sapagkat siya ay masusumpungan. Amen. Subalit sinasabi rin ng banal na kasulatan, kung hindi natin pagtutuunan ng pansin ang mga babalang ito, ay tiyak naman din ang kapahamakan. Totoo yan. At dahil nireject nga ng nakakalungkot, na kanilang nireject nga, at yung warning na yon, hindi lang yung warning, kundi pati yung may dala ng warning ay kanila pang ipinahamak, ay yun ay napakalungkot na pangyayari. Kaya't alam na natin talaga ang kanilang direksyon, ayon sa hula, ito'y nagkaroon ng kaganapan, sila'y bumagsak sa kamay ng kanilang mga kaaway. Totoo yan. So, sa pangyayari ito, ay ating pong maunawaan na ang kadahilanan po nito, hindi dapat Diyos ang sisihin. Ang Diyos ay gumawa ng lahat ng magagawa niya para iligtas ang Israel sa kapahamakan at sa kamay ng mga kaaway. Subalit kung sila'y tatanggi, tiyak ang kapahamakan. Sa ating mga buhay, mga kapatid, maaari kaya mangyari na ang Panginoon ay nagbibigay na sa atin ng mga babala, nagbibigay na sa atin ng mga mensahe, ng mga bagay na dapat nating gawin at mga bagay na hindi dapat gawin. Subalit ay nagpapatuloy pa rin ito ginagawa. Mga minamahal ko, mga kaibigan, hindi ito makakabuti para sa atin. Hangad ng Diyos ang pinakamabuti lamang.
Dahil dito, hanapin natin ang Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti. Iwaksin natin ang masama. At gawin natin ang lahat ng ito sa kaluluwalhati at ikapupuri ng ating Panginoon. Pastor, sa anong paraan ba maaring patahimikin ang tinig ng Diyos sa ating mga buhay? Isang magandang bahagi yan na ating bigyan ng pansin. Tayo ay palagi nakadinig na ang Diyos ay pag-ibig, mahabagin. Subalit dito, makikita natin na hindi sa lahat ng panahon at sa walang hanggan, ang pag-ibig ng Panginoon, may katapusan din yan. Kung tayo ay tatalikod sa Panginoon, darating din ang araw na ang Panginoon ay tatalikod din sa atin. Iwanan din tayo ng Panginoon. Kasi ang lahat ay may hantungan, may katapusan. Kung ating bigyan pansin ang kasaysayan ni Saul, siguro, Pastor, pwede natin basahin sa 1 Samuel o 1 Samuel, Kapitulo 15, talata 23, na ipinakita dito ang... Unang Samuel? Unang Samuel, 15, talatang 23. Ganito wika. Sapagkat ang pangihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panguhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tirap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Kasaysayan yan ni Saul. Isang masaklap na kasaysayan. Kasi itinakwil niya ang salita ng Panginoon, dumating ang araw na itinakwil din siya ng Panginoon. Ito ay maranasan din natin kung tayo'y patuloy na nagtatakwil sa panawagan ng Panginoon. So sana mga kapatid, mga kaibigan, ating pakinggan ang patuloy na panawagan kasi darating ang araw na hindi na natin matatagpuan ang salita ng Diyos at sa ating paghanap, hindi na natin matagpuan. Medyo negatibo yung ating direksyon na yun. Pero sa ating direksyon po ay meron din pangakong pag-asa na ibinigay si Amos sa kabila ng kanilang malungkot o mabigat na sitwasyon. Ano ba itong maluwalhating pangako na ito? Yan ang maganda dyan, Pastor Casimiro. Kasi kahit na yung mensahe ni Amos ay kawasakan, ang katapusan, ibinigay din niya ang promise of hope. Mababasa natin yan sa Amos chapter 9, verses 11 to 15. Ito ay napakagandang mensahe ng pag-asa na magbigay sa atin ng pag-asa na ang katapusan ng sambayanan ng Diyos ay ang pag-asa talaga ang ibinibigay sa atin. Narito aking babasahin sa talatang 11 hanggang 15. Sa araw na yon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom at ang lahat na bansa na mga tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumawa nito. Narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, naaabutan ng mag-aararo ang mga ani at ng mamimisa ng ubas ang magtatanim ng binhi. At ang mga bundok ay papatak ng matamis na alak at lahat na burol ay mga tutunaw. At aking uling ibabalik ang nangabihag sa aking bayang Israel. At kanilang itatayo ang mga wasak na bayan. At tatahanan nila at sila'y mga guubasan at magsisiinom ng alak niyaon. Magsisigawa rin sila ng mga halamanan at magsisikain ng bunga ng mga yaon. At aking itatatag sila sa kanilang lupain. At hindi na sila mabubunot pa sa kanilang lupain na aking ibinigay sa kanila, sabi ng Panginoon mong Diyos. Pastor Ben, sa Bagong Tipan, may fulfillment ang prophecy ni Amos. Tingnan natin sa Lucas, Kapitulo 1, 32 at 33, na ito ay natupad sa panahon ni Jesus Christ. Luke chapter 1, 32 and 33. Luke chapter 1, talatang 32 sa 33. Okay, verse 32 and 33, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Kung natin masdan mabuti, ito ang pagkakaisa na ng bayan ng Israel sa ilalim ng Davidic Kingdom. Atin na
masdan na nahiwalay itong dalawang bayan, subalit nagpapakita na sila ay magkaisa sa araw na iyon. Okay, sa ating pinag-aralan ito ngayon ay ano ang iyong mga praktikal na aplikasyon na iyong nakita na maaari nating makuha mula sa leksyong ito? Gusto ko lang bigyan pansin, Pastor Casimiro, na sa buhay ni Amos, patuloy na ibinibigay ang mensahe, ang panawagan na tayo ay manubalik sa Panginoon. At ang isa pang mensahe, mga kapatid, mga kaibigan, sa panahon na ang mga pangulo, ang mga leader ng Panginoong Diyos ay mabigay sa atin ng mga babala, dapat natin bigyan ng pansin. Hindi natin ito baliwalain sapagkat darating ang araw na kung tayo ang humanap na mawawala sa atin. Ang ibig kong sabihin dito, habang ang araw ng kaligtasan ay bukas, ating tanggapin, tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon at ating makamtan ang buhay na walang hanggan. Okay, maraming salamat. So Praise the mga Lord. minamahal na mga kapatid, tayo po ay mayroon ng mga magagandang aral na nakita mula sa aklat ng Amos. Praise God. Kagaya ng Israel, ang paanyaya ng Panginoon, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Alam natin ang ating mga sarili. Ilapit na natin ang ating puso sa Panginoon. Hayaan po natin siya ang maghari sa atin. Meron ako isang napakagandang quotation na nabasa na ito'y sinulat ni St. Augustine. Ganito ang wika sa wikang Ingles. Thou hast made us for thyself, and our hearts are restless till they find their rest in thee. Tunay na wala tayong kapayapaan kapag tayo hiwalay sa Panginoon. At kung ang mga kasalanan ito ay naiingatan pa sa ating mga puso, tayo magiging maligalig. Hindi natin na-enjoy ang lubos na kagalakan, kapayapaan na hangad ng Diyos na siya lamang ang makapagbibigay. Tunay ang sinabi ni Propeta Amos sa kanyang mensahe sa atin na tanging sa paghanap lamang sa Panginoon, may buhay at mayroong tunay na kaligayahan. Amen. Kaya nga muli, ang paanyaya ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Propeta Amos sa ating leksyon ngayon, hanapin ang Panginoon, ibigin ang mabuti, at kayo'y mabuhay. Amen. Praise the Lord. Muli po, minamahal namin mga kapatid at mga kaibigan, sana po sa pamamagitan ng leksyong ito na ating pinag-aralan ay ang Diyos ay nakapangusap sa ating mga puso at minsan pa maitalaga natin ang ating mga buhay sa Kanya at siya na maging Panginoon ng ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Banal naming Diyos na nasa langit, purihin ang inyong dakilang pangalan. Kay dakila ng inyong pag-ibig. Kayo ang nakakaalam ng pinakamabuti sa amin at iyon ang ginagawa niyo. At kami inyong tinatawagan, palaging pinapalalahanan. Kayo'y palaging gumagawa ng paraan upang kumagkagayon. Kami maakay na lumapit sa inyo. Maglagak ng aming puso sa inyo. Ipasakop ng lubos ang aming mga buhay sa inyo at kayo na ang lubos na maghari sa aming mga buhay. Amen. Panginoon, alam po namin ngayon, ito ang pinakamabuti na dapat namin gawin. Kaya nga po, Panginoon, dagdagan niyo lamang kami ng inyong biyaya at kahabagan. Patuloy niyo lamang po kami pagtiyagaan hanggang dumating, Panginoon, ang sandali. Ganap na po naming maihayag ang inyong banal na kalooban at maluwalhati kayo sa pamamagitan ng aming mga buhay. Amen. Muli po, Panginoon, ang aming pagsusumamo. Patungan po ninyo ng inyong makapangyarihang kamay ang bawat isa amin. Basbasan po kami, Ama, at panaganain sa inyong pag-ibig, sa inyong kapayapaan at kagalakan. Kasama po ng lahat namin mga nanonood ngayon. Saan man sila naroon ngayon, maging karanasan din nila, Panginoon, ang inyong masaganang pagpapala at basbas. Amen. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga giliw namin mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat na kami po inyo sinamahan sa maiksing panahon ng ating paglalagi sa programang ito. At sana po sa darating na sa linggo ay muli tayo magkasama-sabang sa ating pinag-aaralan ang mga mensahe ng ating Panginoon. Ganyan din naman po ay ako'y nagpapasalamat po sa mga kaibigan natin na sumusulat po sa atin, nagte-text sa atin o at nag-email. Diyan sa bandang Middle East, marami po tayong mga kaibigan palang nanonood at sila natutuwa na nakapag-aaral din ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating programa. Mabuhay po kayo at sana po ay patuloy kayong basbasan ng Panginoon saan man kayo naroon. Maraming salamat po. God bless you all.
all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's work gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio. No? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito, mangangailangan pa tayo ng building permit. No? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po'y sumali dito. Naalala ko nga sa ting aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya. Napakalaking
hamon po sa bawat isa sa amin. Sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan, subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi may experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi naaalis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines! The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone had talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel, sapagkat kami nakakatiyak na sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos recados ito, no? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows, all of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron ho kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami po pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito.
isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako'y sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti yung aming kinikita. Mayroon kaming inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay. Suportahan po natin ang TV Ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 months, in 52 weeks in a month, we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang 1,000 ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon, aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin ko po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa impapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, dalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya.
Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel! Family-friendly, global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs for young and old alike that teach culture, positive values, and spirituality. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope broadcasts everywhere in the world with 7 global channels, and we're affiliated with more than 50 media production centers on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's also part of an international conduit of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals that represent a solid economic base. And Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Hope viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries, taking your subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies that open up the lives and times of people who made a difference in society. Travel programs that transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offering spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Diverse and positive programming. A global infrastructure and network. A commitment to family-friendly programming 24 hours a day, 7 days a week. This is Hope Channel, your source for quality of life programming. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay!